inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express. Thank you so much for that, Ma'am Abby. Ayan. So, kanina po, no, napag-usapan natin, unang-una yung My SSS card. Alam ko, excited po talaga kayo doon. And syempre, yung kung paano mag-enroll, mag-register, and mag-reset no, ng ating online. So, ngayon po, hopefully, sabi nga po ni Ma'am Abby kanina, kahit na may My.SSS account na tayo, hopefully, naka-register din tayo, no? Nakagamit din po tayo ng mobile app. Kasi if in case may My.SSS account naman na po tayo, same username or user details din naman po yung gagamitin natin dito. So, paano po ba mag-download nito? So, first, we can download the new SSS mobile app through this app store. So, ano po ba dyan ang gamit natin? So, mostly naman po sa ating mga ka-eskwela po, hopefully may mga cellphones naman, no? So, kapag po ang gamit natin ay ayan, kung ang gamit po natin is Android, you can get it on Google Play. Kung iOS lover naman tayo, iPhone, iPad, no, yung gamit natin. So, download po natin to sa ating App Store. And then, if in case mga Huawei lover naman tayo, so Huawei app, Gallery naman po ang pwede natin gamitin. So, here are the list of available services, functionalities, features in the My.SSS mobile app. So, ito po i-discuss natin thoroughly later. Iisa-isahin po natin, no? Ano-ano po ba yung pwede nating magawa dyan. So, ayan, may display of Bagong Pilipinas logo. Siyempre, may login page for the member and the employer po. Pwede rin po dyan. May SSS Citizen Charter tayo. May forgot user ID or password na mariredirect tayo to the SSS website. And then we also have yung creation ng My.SSS account po if in case wala pa. And then yung view more services na kung mas marami po tayong magagawa dyan. So to start with, ayan. So, liwanag ko muna no, yung SSS mobile app for the member account. So, we have two accounts kasi, diba? Member and employer. So, simulan po muna natin sa ating mga members. So first, log in to your account using your user ID and password. So as I have mentioned earlier, same user ID details or same user details to your My.SSS account if in case meron ka na. Pwede namang dito muna kayo gumawa no, ng My.SSS account and then kung ano man yung user details din na nagawa natin sa My SSS mobile app, yun na rin po yung gagamitin natin sa My.SSS account natin. So you will see yung ating homepage once po na nakapag-login na tayo. So, ganito na yung itsura. If in case may mga tinatakpan po kami dyan because of the Data Privacy Act po yan. Ha? So, once you click the notification bell, you will view transactions and announcement notifs. Ayan. So, hopefully, naririnig pa rin po ako. Medyo may tumunog sa akin. So, dito po, makikita natin yung transactions. Ano po ba yung mga kunyari nakapagbayad na po ba tayo, makikita natin diyan 'no, kung nakapag-generate na nakapag-paid ano na po tayo, PRN. And then announcement, siguro yung iba sa inyo 'no, bukod sa naka-receive ng email 'no, or messages from SSS, makikita niyo po dito sa announcement na meron palang webinar like this 'no. So natutuwa po kami kasi umabot tayo ng 1,300 today. So next po is you may view your contributions per year. So, use lang po natin yung right arrow to select year. So, dito. So, buong month, di ba, buong year, makikita natin yung mga months natin na nabayaran na. Toggle lang natin tong right arrow, lalabas yung mga previous years naman po na gusto nyo ring makita. So at least 'di ba dito pa lang alam na natin kung pumapasok ba yung mga contributions po natin. Then under benefits naman makikita po natin yung details ng ating applied benefits. So makikita nyo kung ano na bang status 'no, hindi pa nga lang po puwedeng mag-apply. So dito po makikita lang natin yung mga status po kung kayo man ay nag-file ng maternity benefit, sickness benefit, disability benefit, easy medical benefit, retirement benefit, unemployment benefit, and the pension benefit.
And then for the loans naman, ayan. So dati 3 lang kasi yung meron dito, eh, 'no, dito sa side na 'to. Ngayon 4 na, 'no. So sa loans po natin, salary loan and calamity loan history, makikita po natin diyan. Okay. And then under services naman po, dati maternity notification lang 'no, pero ngayon nadagdagan na po tayo yung sa DAEM, you may check your active disbursement 'no, for branch approval ba 'yan or for uploading of documents po. And then for the maternity notification, yung transaction details naman po. Okay. So next naman is the payment reference number. So kung magge-generate po tayo ng PRN, so tick lang po natin 'yan, contributions, and then ayan, history. So makikita po natin diyan 'pag wala pa, create tayo. Lalo na yung mga hindi tuloy-tuloy nakakapagbayad, 'di ba sa sample natin kanina March pa yung last posted contributions, eh, ano na po ngayon 'di ba, October na. So mag-create na tayo ng PRN diyan. And then dito po papapiliin kayo membership type, choose natin yung correct membership type. So ano po kaya kayo, OFW ba, self-employed, voluntary ba? Kasi sa individual members po 'to, ito pong pinapakita ko. And then applicable period from to, kailan po ba yung mga babayaran natin, contribution, select natin yung premium. And then ito ipapakita ko 'to mamaya yun sa voluntary pension booster natin. Magkano 'no, minimum of 500 po diyan and then total amount. So dito po, next na po natin 'yan. Ayan. So, generate PRN. Do you want to continue? Tama na ba yung mga details na nandiyan? Kung may mali pa po kayo nalagay, cancel muna. If okay na, tick okay. Then you can view, download the PRN generated, and pay via the SSS accredited collecting partner. So, kung sino man yung mga collecting partners namin na nagre-receive ng mga PRN payments, no, doon po natin siya pwedeng ibayad. Okay, so ito po kapag magda-download tayo. And you also have the option to pay via, ano ba ang mga pwede natin pagbayaran? Maya, yung dating PayMaya, GCash, or credit or debit card. Pero always take note that those payment channels collect service fees. Ayan, kasi baka magtaka kayo, baka akala nyo kay SSS pumapasok, no? So nakasulat naman po kung magkano po yung convenience fee or service fees po nila. Okay? And kanina nabanggit ko 'no, na meron din pong pension booster via the SSS mobile app. So siguro if you're not familiar with the pension booster, ito po yung dating WISP Plus, ayan. So kung narinig niyo na po 'yan kasi 'di ba meron tayong, mandatory provident fund for those members who are earning, 20,250 and up or contributing under 20,500 monthly salary credit and up. A portion of their contribution is already allotted 'no, doon po sa mga sa mandatory provident fund natin. Pero, nagbukas din po tayo ng WISP Plus naman dati na pinangalanan na natin ngayong Voluntary Pension Booster, My SSS Pension Booster, na kung saan, nag-start 'to December 2022, na kung saan para naman daw 'to sa mga member na what if hindi naman sila nagko-contribute sa gano'ng kalaking monthly salary credit or hindi sila kumikita 'no, ng 20,250 and up. So ito po yung ating pension booster, provided na nakapag-enroll kayo via your My.SSS account, puwede na po kayong makapagbayad dito. So if in case employed member ang nakikinig po ngayon, kung employed member hindi niyo na kailangang sagutin 'to, diretso na po agad kayo dito kasi for sure pinagbabayad naman kayo 'di ba ng inyong employer every month or nare-report naman kayo ng inyong employer every month. So dito naman sa mga, individual members natin, 'pag sinabi nating individual self-employed, voluntary, non-working spouse, OFW sila po 'yun. So, puwede nilang pagsabayin, kumbaga
ilalagay nila dito, voluntary sila from 2 contributions plus yung voluntary pension booster, gano'n. Or magbabayad muna sila nito tapos kapag medyo nakaipon-ipon pa sila kasi minimum mo ₱500, maximum wala naman po 'no. So, saka po nila bayaran naman po 'to, puwede din. Okey, kaya po puwede nating i-tick na voluntary pension booster only. So, generate na po natin yung PRN and magbayad na tayo sa aming mga partner payment centers. The next naman po is siguro napapansin niyo 'tong ang tawag daw diyan is hamburger menu, parang ano, nakakagutom 'no, or collapse menu icon. So, all hidden menu po will be flashed on the screen once po na tinik po natin ito. So, ito yung laman niyan. So, ito na po siya 'no. So, ito yung iisa-isahin natin. So, dito sa first po is the disbursement account enrolled. So, makikita niyo na ano-ano ba yung mga daim na enrolled sa akin. At dito sa sample natin naku Maya lang 'no yung kanyang daim. So ibig sabihin pam-benefit lang 'to ha, hindi niya puwedeng gamitin sa loans, 'di ba? Alam naman po nating lahat 'yon. So kung gusto niya mag-loan dapat maglagay pa siya ng iba pang daim, puwedeng, baka naman 'di ba meron na pala siyang My SSS card. So yun na yung preferred disbursement natin 'no, or kung wala naman mga ano po natin, personal accredited banks puwede po or baka may ano po sila UBP Quick Card kasi nakapag-loan na sila dati, oh, 'di ba? So puwede pong yun yung ilagay natin diyan. The next po is the documentary requirements. Sa documentary requirements, we have the membership, yung mga nagtatanong, ano ba yung mga kailangan kapag magpapa-member data change request ako or self-employed requirements. Kasi may mga nakikita ako sa questions kanina para pagdating ko sa branch, wala na akong masyadong problemahin pa kasi na-fill out ko na ng maayos yung form, dala ko na yung mga kailangan dokumento. So dito po natin makikita yon. Even the benefits documentary requirement, makikita po natin dito. Okay? Debt claim, may nakita rin ako kanina sa ano, eh, 'no, sa Q&A natin, sa chat facility natin na sabi niya, parang hindi ko ma-access yung debt claim do'n sa online. So, debt claim online is only for the, legal spouse. Other than that, other beneficiaries po, over the counter pa rin. Ayan, baka lang, yun yung naging reason kung bakit 'di po siya makapag-file. And then disability claim requirements, funeral, easy medical claim, maternity claim, retirement claim with minor dependents pa, retirement claim requirements and sickness claim requirements, makikita po natin lahat dyan. So pwede nyo na siyang basahin no, bago po kayo pumunta sa ating branches or bago kayo mag-file via online. Okay, kasi most of our benefits and loans naman po via online na siya pina-file. Okay? And then ito po, yung ating biometrics 'no, biometrics login. Siguro kung napapansin niyo po sa simula kanina, sa login after employer merong biometrics 'di ba, na nakalagay po dun. So dito niyo po siya puwedeng i-toggle on, ayan. Para po faster login na siya next time, okay? Para hindi na kailangang everytime mag-fi-fill out ka ng username, password po ninyo, okay? Then next po, kaya po huwag kayong magpapaniwala ha, may mga kumakalat na gano'n na para mabigyan daw kayo ng pera, kailangan ng biometrics niyo, alam niyo na, 'di ba? Parang ba't kailangan nilang bayaran, saan nila gagamitin? So wag niyo pong gagawin 'yun ha. Wag po kayong basta-basta pumasok sa gano'n. And if you wanted to know how much more or less po will be your pension on the future, meron tayong pension calculator kasi medyo mahaba ang ano diyan 'no, yung computation natin kapag po dini-discuss din namin sa mga companies 'yan 'pag nagre-request po sila. So, lagi namin sinasabi kung gusto mo lang naman malaman more or less 'no, andiyan naman po ilalagay lang natin kung magkano yung SS contributions natin, yung regular, yung mandatory, tapos may pension booster ka ba. So, more or less makikita niyo na yung magkano yung makukuha po ninyo in the future. Okay? The next po is the
terms of service, hopefully binu-view nyo yan. Binabasa rin po natin kahit saan yan, kahit magpa-file ka ng loan o ano man. Check natin, no, ano po ba yung mga terms of service. Then next po, you may also follow our official social media accounts using SSS mobile app or by searching My SSS PH. Yun na lang po yung official SOCMED account namin, no? So, yun na po yung nakalagay, My SSS PH. So, follow nyo lang po, no? Para maiwasan din naman po natin yung mga fake news. At may mga nagtatanong, paano yan? Hindi ako naka-attend kanina, hindi ko naabutan yung My SSS card, no? Hindi ko naabutan kung paano mag-register or mag-reset, no? So, para po mapanood yung muli itong ating webinar, i-upload pala rather, i-upload naman po ito sa YouTube. So, hanapin nyo lang po My SSS PH. Pag nandun na kayo, hanapin nyo hashtag Eskwela, ESSS Eskwela. Okay? So, next po is, okay, you may also broaden your knowledge, no, by attending our free scheduled seminar. So kapag po may mga nanghihingi sa inyo ng bayad, hindi po talaga kay SSS yan, no. Kung makikita natin lahat, no, ng mga transactions, lahat ng mga even the seminars, no, lahat po free po yan. So makikita niyo po kung ngayon, 'di ba, webinar. So may mga webinar schedule, meron din kami mga in-depth seminar, meron kaming STEM, so pwede niyo pong ma-check lahat dyan. And also, meron din kaming tinatawag na e-library na ang tawag namin po is Excel portal. So, wala talaga akong time na manood po ng mga webinars niyo. Ma'am, hindi ako maka-attend ng mga seminars niyo. Ano bang pwede kong gawin, no, para po matuto about kay SSS. So, this is one of the project of our department. You may scan the QR code now, and also I have posted na rin po. We posted na po, no, yung ating link sa chat facility. Pero mamaya, if in case hindi nyo na mahanap, natabunan na ng mga questions, okay, mag-alala. Uulitin ko po yan. We have 12 modules to date, no? So, pwede nyo pong i-explore yun. Kapag may time kayo, pwede kayong mag-post test, no? If you've got at least 80%, 16 out of 20 correct answers, we will issue you an e-certificate for each modules po na mapasahan nyo. Okay? And even those na hindi pa member ni SSS, tinatap din po namin sila. Pwede rin po nilang gamitin ito. Okay? So, next po is the branch locator. So, sa branch locator po natin, ayan. So, ano po yan, pwede nating mahanap no, may mga maps navigation pa dyan para daw po mas madaling makita kung saan po ba yung mga branches po namin. And then, you may also contact us. So, ito po yung aming main office. Andito kami ngayon. Ayan. So, ito po yung aming main office. And then, if in case you have concerns and inquiries, you may reach us through our SSS hotlines and also the email po, yung usaptayo@sss.gov.ph. Baka may mga nag-email pa sa inyo sa member_relations, PRN helpline, online service assistance. Wala na po yun lahat, ha? So, dito lang po tayo sa usaptayo@sss.gov.ph. So, natapos natin yung nilalaman, 'di ba, nung member account. So, ano pa kaya yung mga pwede nating gawin dito, no? So, you may also retrieve your password. May mga nagtatanong kasi kanina, no? So, ito, ulit-ulitin namin, no? Pwede even sa mobile app. Forget your user ID or password po, provided na tama pa rin yung email address nyo, no? Ano pa ba? Natatandaan nyo pa yung user ID nyo kasi kung hindi na po, naku, sa branch na po talaga tayo pupunta para po magpa-reset, ha. And we have 2 types of resetting your password. May multi-factor authentication po tayo dyan or security question. So, pili lang po tayo kung ano yung mas mapapadali po tayo. Okay? Kasi kung hindi, pupunta pa kayo sa branch, fill out E4 form, yung member data change request, para po mapaayos. Okay? So, next po is read
the Citizens Charter. Ayan, available for download yan. Okay, so read lang po natin yung ating Citizen Charter po, no, para at least alam natin, no, ano po ba, tungkol saan ba talaga tong SSS na to. So pwede po nating makita yan dyan. And then, view more services. 'Di ba kanina, pinaliwanag ko isa-isa, 'di ba, kung ano po yung mga nandun. And kanina kailangan pumunta ka pa pagpasok mo na sa account namin, 'pag login mo na, ita-toggle mo yung, hamburger menu icon 'no. Dito po kahit nasa labas ka pa lang, pwede mo na siyang ma-access, okey? Kung hindi mo na kumbaga hindi mo na kailangan 'no, na buksan pa yung account niyo para ma-access 'yan. Then maaari niyo na pong ma-access 'no, yung different services po natin. So as a review of discussed features, here are the lists of available services, functionalities, features in the MySSS member portal. Ang dami na, no? So hopefully, ano pa yan eh, lagi naman po namin yung inaayos, no? Para at least po baka may mas marami pa kaming mabigay na information para po sa ating mga members. At dahil tapos na tayo sa SSS mobile app member account, pag-usapan naman natin, saglit na lang 'to, yung ating SSS mobile app employer account naman. So kanina, ito po 'no, merong sign in as employer. So siyempre lagay mo rin muna user ID and password and then sign in as employer. Ito po yung binabanggit ko kaninang biometrics. Ayan. So baka nag-iisip kayo, saan sabi ni Ma'am Kayla na biometrics 'no? And then sa kanila naman po pwede nilang makita yung, activity history rin nila, benefits, loans, and contributions. So sa benefits, history ulit, no? History po ng MedBS claim history nila and sickness maternity history. And then for the payment history, contributions payment history at saka loan payment history, pwede po nilang ma-view yan. Okay? So, yun naman ang ating employer portal. So, dito po ito naman po, no, as a review of discussed features, ito naman yung list of available services, functionalities, features in the MySSS employer portal. Medyo konti pa siya ngayon. So, ano pa po yan, mas marami po talaga doon pa lang sa MySSS account po natin. Pero, sabi nga po natin, di ba, yung user details ni mobile app, same with MySSS account. So siguro sa mga susunod na panahon, mas mapaparami pa namin 'no, kung ano pa po yung pwede nating ma-access diyan. Okay. At kanina nabanggit din ni Sir 42, meron po ba kayong natatanggap na ganyan? So if naging biktima kayo ng phishing, ano ba yung phishing? Hindi po yung nangingisda, ha? So magpapadala po ng fake emails with links para kunin yung details mo, no? Phishing naman, may mga tumatawag, kunwari taga SSS upang manghingi ng mga personal information. Nakita ko yan kanina sa chat facility. Sabi niya, "Totoo ba ma'am? Kasi may mga tumatawag sa amin. Tinatanong kami gusto bang mag-my SSS card," 'no. Naku, phishing po 'yan ha. And then smishing, mga pekeng text messages na nagpapanggap na mula sa SSS, and clickbaits, mga mapanghikayat na post sa social media 'no, pero scam pala or nagpapakalat ng fake news about sa SSS. So report niyo po agad ito sa fid@sss.gov.ph or via so ito po yung number po natin upang maimbestigahan at matulungan kaming masugpo ang mga manloloko at nagpapakalat ng fake news. So para maiwasan po ang fake news and for updated information, you may make use of our official social media account with one easy handle, MySSSPH. Okay? And with that, no, hopefully sa lahat ng mga natutunan natin ngayong araw, maisip natin na sa SSS, sigurado ang bukas. Upang masigurado yon, make sure na may SSS valid ID ka, like yung may SSS card. Vigilant enough tayo as members and employers na i-check maigi ang mga records upang masiguro nating walang anumang maging problema no, sa pag-file ng benefits and loans administered by SSS. And lastly, kung may .sss account na tayo, naway
makakapag-download din tayo ng mobile app para on the go tayo anywhere in the Philippines or anywhere in the world, no? Kasi nga po may mga branches din naman tayo worldwide, and syempre may foreign branches tayo doon, at syempre through ano na nga po tayo ngayon, 'di ba? Through online. So maaari na po talaga nilang ma-access anywhere in the world. So maaari nating mabantayan ang ating record sa SSS. And with that, that ends my presentation. Hopefully marami po kayo natutunan sa ating 3 topics today. Balik ko na lang po muna sa ating mga nagagandahan, no, ng mga facies ang ating virtual floor. Thank you so much po. Right, maraming salamat Ma'am Chris. Talagang kompletong-kompleto kahit yung mga ads natin ay minention niya na, at talaga naman for sure no na yung mga participants natin ay magiging very vigilant sila when transacting and engaging dun sa mga posts na nakikita, messages na nakikita nila, kasi syempre no baka mamaya hindi pala ito legitimate from the SSS. So before we proceed sa ating Q&A, of course, bibigyan natin ng mga shout-outs, no, yung ating mga SSS branches na naka-join sa ating webinar, at talaga naman yung support nila ay very appreciated ng Member Education Department. So isa dito, no, yung SSS North Caloocan Service Office. We also have yung sa SSS Tuguegarao branch na nag-message at naka-join din po sila dito, and of course, yung other SSS branches worldwide, no? Hindi lang tayo dito sa Pilipinas, kundi worldwide din. May mga branches tayong available. And okay, shall we proceed na sa ating advertisement na pinakita rin ni Ms. Chris kanina. So of course, no, lagi naming pinapaalalahanan yung ating mga participants na very cautious tayo. Alam naman natin na matatalino na ang mga scammers these days. So, wag po nating hahayaan na makuha nila yung very sensitive informations, confidential information. Let's ensure na very secured ang ating accounts, and dun sa mga tumatawag or nagme-message na sila po yung mag-a-assist, magbibigay ng assistance, no, kayang-kaya po natin as members yung makapag-transact sa SSS. And if ever po na kinakailangan natin ng additional assistance, we can visit the nearest SSS branch for assistance. So if ever na naka-receive po kayo ng mga scam or messages na suspicious, pwede nyo kaming i-contact dun sa email address na naka-flash doon sa ating screen. At the same time, the contact details din po. So, simulan na natin, Ma'am Chris. For the first question from Ms. Weng Albarida, Ma'am, pretty Chris, can we pay our monthly contribution through mobile apps if we are self-employed? Do SSS have GCash or any that can be used siguro no to pay their contributions monthly? Yes, Ma'am Weng. Ayan, pretty Weng. Wow. So, gumaya talaga. So, thank you so much for that, Ma'am Weng. Yes, you can also pay your monthly contributions through mobile apps kapag po self-employed kayo. Actually, hindi lang naman pwede talaga sa mobile apps, yung mga employer talaga. Pero for the individual members po natin, po pwede po siya. Thank you so much for that, Ma'am Weng. Okay, mukhang nag-blush si Miss Chris nung may pretty. Sana all. Nagugulat si Ma'am Weng eh. Okay. So, next question na nga tayo. Lagi tayong nagsisegue. Okay. Next question from Ray. Bakit nagbago po? Bakit nagbago pa ng SSS mobile app? Parang pareho lang naman yung nilalaman nito. Ayan, thank you so much for that question, Sir Ray. Nako, sana hindi po kayo magalit sa amin. But syempre, to make it more user-friendly rin po, kasi based on the gathered feedback, di ba meron kaming laging feedback after po kapag nagla-log out tayo. And dinagdagan din kasi natin yung branch locator ng map integration para mas madali, no? Easier and faster online transactions. So ika nga, mas pinasimple, mas pinadali, at mas pinabilis. Thank you so much, Sir Ray. Ang galing at nasingit mo pa yun, Ma'am Chris, no?
Very, very good. Okay, sige. So, dahil dyan, may susunod tayong tanong from Anonymous. So, hindi na naman nagpakilala ang ating kaeskwela. So, ang tanong ay, libre lang ba itong gamitin o may need pa bang bayaran? Ayan. So, first, Anonymous. Ayan, mabuting araw po. Yes, mobile app is completely free to download and use. However, syempre may mga data charges, diba, na nag apply depending on your mobile provider kapag nag-a-access po tayo ng internet. Ayan po. Thank you so much, Anonymous. Okay, so balikan lang din natin, Ma'am Chris, 'no? Kasi 'di ba yung sa scam alert natin kanina may nakalagay na special privileges. Kasi 'di ba may mga iba na nagre-require ng, monetary or, may charges. So kay SSS kasi, this is free of charge. So 'pag may nagsabi sa inyo na may bayad, medyo mag-isip-isip na kayo and baka ano na yun, dapat hindi na natin siya tangkilikin pa. Yes, Okay? red flag, diba, Ma'am Janina? Oh, yes. Alright. So, next question na natin from Del. Okay. Can employers use the mobile app? Ayan. So, mabuting araw, Ma'am Bell. Yes, the app has a separate login po, no, for our employers so that employers can view employer records, monitor contribution payments, and generate PRNs. However, syempre yung mga functions na nasa MyDataSSS account natin, medyo limited lang yun nandito sa ating mobile app compared po sa ating web portal. Thank you po, Ma'am Bell. Okay, so thank you, Ma'am Chris. And another question from our anonymous kaeskwela. I encountered an error while using SSS mobile app. What should I do? Ayan. So, thank you so much, Anonymous. Number 2 na po ba? So, try closing and opening the app lang po or check your internet connection, no? So, baka yun yung maging problema natin. But if the issue persists, you may contact us naman po on our official email address, which is yung usap tayo, that's USSSAP tayo, at sss.gov.ph with details po and screenshot ng error. Thank you so much po. All right, so thank you, Ma'am Chris. And now we are down to our last two questions from Jerson. Can I access? Sige, ma'am. Kaya niyo yan, Sorry Ma'am po. Janina. Yeah. Mahilig kasi Mahilig mag-travel si Sir mag-travel si Jerson, Jerson. no? So, pwede ba niyang ma-access yung mobile app outside the Philippines, Ma'am Chris? Yes, Ma'am Janina. Even OFWs po, yung po yung sinasabi ko kanina, di ba? Anywhere in the world talaga. Kasi even OFWs can access the app internationally provided na may internet connection, di ba? Kadalasan naman sa mga pinupuntahan nating lugar, meron din naman po. So this allows them to monitor contributions, generate PRN, and apply for benefits, no? Even while abroad. Kaya po yung ibang natatakot na pwede bang ako na lang yung mag-file kasi itong aking kamag-anak, no, ay nasa ibang bansa, pwede po nilang gawin kahit po via abroad po sila. Thank you so much for that, Sir Jerson. Okay, so maraming salamat din, Ma'am Chris. And for our last question from Sir Jeff. Pwede bang ma-access gamit ang biometric login? Ayan. So, thank you so much for that last question, Sir Jeff. Yes po, yung ating app supports biometric login for both Android and iOS devices po. You can enable it after your first successful login by going to settings. Yung kaninang pinakita ko po, no, turn on lang natin, toggle on lang natin yung biometric authentication for faster and more secure access. And with that, thank you so much po, mga kaskwela. Maasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong makabago. Express